Guys, ito para sa latest update natin dito kay Infinix ngayong September 18. Oh, di ba guys? Tama-tama to sa mga naghahanap ngayon at nagpaplanong bumili. Sana guys makatulong yung video na gagawin natin ngayon. Ito guys, nagbabalik tayo dito kay Infinix para sa ating latest update ngayong September 18, 2024. Ito guys, hindi lang yan sa mga nagtatanong nga pala ng latest model. Tapos yung kanilang mga Xpad po guys, baka naghahanap po tayo ng tablet dito kay Infinix. Meron po sila ditong bagong release, Infinix Xpad. Tapos yung kanilang Infinix Xpad guys ay may tatlong variant. So pwede tayong mamili dito sa mga variant na to. So meron ditong 4GB 128 at yung 4GB RAM 256. Yun po guys is Wi-Fi only. Yan, 7,499 sa 128 at 8,499 naman sa 256. At kung gusto naman natin guys ng may SIM, syempre maganda itong may SIM kasi ito ay pwede natin pang call and text. Ayan, bali ito ay naka 8GB RAM 256, 9,499 lang. O yan guys, below 10,000 po yan. Sa mga naghahanap po ng latest model na tablet at very affordable dito kay Infinix. Tapos guys, ito punta na tayo dun sa kanilang mga entry level at yung kanilang mga yan, yung mga top of the line na mga phones. Guys, ito unahin na natin yung kanilang Hot 40 Pro. Guys, dito kay Infinix, kung naghahanap tayo ng budget na pang gaming, ito guys, yung Hot 40 Pro nila ay may dalawang variants. Ito po ay 4G. Pareho pong 4G yung dalawa na hawak natin. Itong variants na to ni Hot 40 Pro. Guys, ito para sa dalawang variants nito. Ang isa pong variant ito ay merong 8GB RAM, 256GB. Pero ang maganda dito guys, extended RAM po yan. Meron siyang extended RAM na plus 8, kaya meron siyang 16GB maximum RAM. Tapos yung isang variant naman po nito ay merong 12GB RAM plus 9GB. Yan, so meron siyang maximum 21GB RAM, 256 internal storage. Ito guys, para sa price po ng dalawa na to, yung 16GB 256 po ay 7,499 at 7,899 naman doon sa kanyang 21GB maximum RAM 256. Ito guys, bigyan ko kayo ng idea doon sa specs nito. Yan, para po sa chipset ni Hot 40 Pro, ito po ay naka Helio G99 X-Boost gaming engine yan. Tapos ito ay naka NFC na rin. Meron siyang near field communication para sa ating transferring ng mga photos and video. Yan. At pagdating naman po sa sounds, ito ay naka high resolution audio. At kung mahilig tayo sa camera guys, ito ay merong 108 megapixel po para sa kanyang portrait camera, 32MP para sa kanyang selfie o yung clear selfie camera. At pagdating naman po sa refresh rate ng screen, naka 120Hz po yan, full high definition plus display na rin with magic ring. Guys, ang magic ring, ito po yan. Pag nagcha-charge po tayo, lumalapad po yung tuldok na yung bilog dyan. Tapos, pagdating naman po sa charging, naka-fast charge na po to. Ito ay naka 33 watts fast charge with 5,000 mAh battery. Yan. Para po sa latest update po natin dito kay Hot 40 Pro, sa mga naghahanap po ng budget na pang gaming. Guys, ito maganda nga pala dito, ihabol ko na rin kay Hot 40 Pro. Yung pagdating sa main camera niya at yung front camera niya, pagdating sa video, pwede po yung, meron po siyang optical image stabilization, meron siya, naka 60 fps po yan. So ibig sabihin po nun, smooth pag ginamit natin pang video. Yan. Tapos guys, ito, dito na tayo sa kanilang Note 40 series. Yan. Guys, dito kay Infinix, yung kanilang Note 40 series. Yan. Meron po itong may dalawang klase po ng series to. Yung isa po dito is Note 40 Pro. Kapag Note 40 Pro guys, ito po ay naka-edge ang design. Ayan, edge po yan. Yung curve, naka-curve po yung nito, yung display. Tapos kapag 40 naman po, yan naman po ay flat. Parang po yan flat na flat talaga naman yung isa. Parang ito, GT. Pakita ko na lang po sa inyo yung design ng GT. Flat po yan. Ganito po yung design ng 40, pag Note 40. Yan. Tapos ang Pro naman po ay naka-edge. Ito guys, unahin na natin ang dalawang variants nitong Note 40 Pro.
Para po sa Note 40 Pro guys, ito ay 10,999. Naka 8 GB RAM, 256 GB internal storage, at meron siyang extended RAM. So meron siyang maximum RAM na 16 GB. Yan, para po sa size ng screen nito guys, ito ay naka 6.78 full high definition plus, tapos naka 3D curved AMOLED display. So AMOLED display po yan. Maganda yung display nito guys ha. Vivid yan, syempre maliwanag ang display nito. Tapos ito, kung more on camera din tayo guys, ito ay merong 108 megapixel po para sa kanyang OIS. Yan, napaka-stabilize po ng video nito kung tayo mag-create ng video. Yan, 2MP para sa macro lens. At meron na rin po itong 32MP para sa kanyang selfie camera. Battery, meron siyang 5,000 mAh battery, pang all day battery na po natin yan. Guys, ang 4G, yan, para po hindi tayo malito, yung 4G po nito ay naka 70 watts fast charging na. Tapos pagdating po sa chipset, ang chipset po ng 4G ay naka Helio G99. At kung 5G naman po ang pag-uusapan natin guys, dito kay Note 40 Pro 5G, ito 100 watts fast charging po to. So syempre mas mataas po yung charging nito kasi naka 100 watts. Siguro mga 30 minutes fully charged na yung ating 5,000 mAh battery. At yung chipset na ginamit po dito guys is naka Dimensity 5G 7020. Ayan. Ito guys, maganda dito yung glass nito, naka Corning Gorilla Glass na po yan sa mga nagtatanong ng glass protection nito. At pagdating po sa sounds, ito guys is collaborated with JBL. O yan, sound by JBL po yan. Para po sa presyo guys ng Note 40 Pro, ito po yung guys, naka-edge siya. Tandaan po natin, kapag Pro po, naka-edge. Ang 4G po nito, 10,999. At ang 5G po ay 13,999. Guys, recommend ko sa inyo, maganda yung kulay green ha. Kasi yung kulay green po nito is naka-leather design. Talagang leather po yung likod yan. Tapos yung isa naman pong variant nito guys, yung 40. Yan. Yung 40 lang. Kapag 40 naman po guys, ito good news. Ang Note 40 naman po, yan, Note 40 5G from 12,999. Ito po ay may less na 1,000, magiging 11,999 na lang po yan. Sa mga naghahanap po ng 5G dito kay Infinix. Ang maganda dito guys sa kanilang Note 40 5G, ang laki ng internal nito, naka 512 GB internal storage na. Size ng screen medyo malaki guys, ito ay naka 6.78 AMOLED display na rin. At naka 120 Hz na rin po, very smooth ang screen ito. At kung camera naman, meron siyang 108 megapixel naka super zoom camera, 32MP para sa kanyang crystal clear selfie camera. Tapos guys, syempre yung processor na ginamit ito is naka Dimensity 7020 5G. Powerful processor, tama-tama yun sa mga mahilig maglaro. Malakas na kasi, bukod doon yung signal, malakas din. Then yun nga po, ulitin natin, ang kanyang RAM and internal storage is naka 24 GB maximum RAM, 512 GB internal storage, at pagdating po sa charging, 33 watts fast charge at 15 watts wireless mega charge. At sa mga nagtatanong naman po ng 4G edition po ng Note 40, 9,499. Yung nga lang guys, ito talaga wala pong dumarating na stock na nito, medyo matagal-tagal na po yan. Sa mga nagtatanong po sa atin kung may stock na daw po, parang wala pong dumadating talaga. So double check na lang po natin yan sa mga ibang brands natin dyan. Ito nga pala guys, yung 4G pagdating sa chipset, ito yung naka Helio G99 Ultimate Processor, 45 watts fast charge at naka 20 watts po pagdating sa kanyang wireless mega charge. Yan, 9,499. Guys, yung nga palang lahat ng mga 40 series, yan po ay gumagana sa wireless charging. Yan, pwede po tayo mag-charge dyan wirelessly. Tapos guys, ito, puntahan naman natin yung kanilang GT20. Ito guys, maganda dito kay GT20 Pro. Ito yung official gaming phone ni MPL. Sa mga naghahanap ng budget na pang gaming guys, ito, swak na swak sa inyo. Yan, usually guys, ang mga pang gaming phone natin ay talagang mga mahal. At yung mga processor ay makikita lang natin sa mga top of the line. Pero dito kay Infinix, eto, naka 4 nanometer. Yan, pagdating po sa kanyang chipset, ito po yung naka 4 nanometer, ano na,
Ayan, Dimensity A200. So, tama-tama yan sa mga gamer. Tapos, ang maganda po dito guys, meron tong bypass charging. So, pwede natin gamitin to kahit ito ay naka-charge. So, safe yung battery natin. So, bezel-less AMOLED display. So, napakanipis din po ng bezel nito. May experience talaga natin dito yung full viewing experience. At syempre, pag maglalaro tayo. Yan, meron na rin siyang Cyber Mecha design. So, yung Cyber Mecha design po na yan, umiilaw po yan guys sa likod kapag meron tayong mga notification and calls. Yan, stunning imaging para po sa kanyang camera. At syempre guys, maganda dito, naka-clean and pure OS 2.0, Android 14. So, dito guys, ito merong gaming display. So, tamang-tama yun sa mga mahilig maglaro. Tapos pagdating naman sa main camera guys, ito maganda dito, naka 4K resolution na rin to. Yung kanyang 108 megapixel po para sa main camera nito is napakalinaw na. Tapos pagdating sa video ay naka smooth video to kasi meron siyang 1080, naka 4K resolution din to pero naka 60 fps. So ibig sabihin guys, mataas yung resolution tapos very smooth, stable. Pati po sa front camera meron siyang 32 MP at naka 60 fps na rin ang kanyang video front camera. May dual view video din guys, sa mga mahilig mag vlog dyan gagamit yung phone, tama-tama sa inyo to yung kanilang dual view video. Para po sa presyo guys, yan, ito po ay 15,999 si GT20, naka 45 watts fast charging, 5,000 mAh battery. At pagdating po sa refresh rate ng screen guys, ito naka 144. Tatlo po ang refresh rate nito, 60, 120, 144. So pwede kayong mamili kung gusto nyo pinakamataas. Tapos guys, ito lipat tayo dun sa kanilang 030 series. Ito naman kay 030 guys, meron tong dalawa ding variants, isang 4G at isang 5G. Para po dun sa 4G guys, ito na matagal nang wala pong dumarating na stock ay 8,999. Para naman po sa 5G ay 12,999. Dating 15,000, ngayon po ay 12,999. Ito guys, pagdating sa chipset, ito ay naka MediaTek Dimensity 8020, 144 din ang refresh rate ng screen. At isa po sa highlights nito guys, yung kanyang camera, kasi ito ay naka 50 MP pagdating sa front camera na merong OIS. So ito maganda dito, may ultra wide angle din to Yan, ultra wide angle meron siya. At pagdating po sa video, naka 4K resolution po to. So maganda dito guys, meron siyang 4K resolution front at back camera. O di ba? Parehong naka 4K resolution. Pati sa front, check po natin. Ayan, naka 4K. Front camera po yan, naka 4K. O di ba? Tapos naka 60 fps po yan naka-stabilized video po yung 4K resolution nito. Yun nga lang guys. So yan, malimit nga lang po, talagang wala nang masyadong stock nito. At yan ang ating update dito kay Infinix 030 series 108,999 4G at 12,999 sa kanyang 5G. At ito nga pala guys, 68 watts ang kanyang charging capacity. Yan, mabilis. Tapos guys, punta na tayo dun sa mga budget po naman ni Infinix. Yan. Ito kung naghahanap tayo ng pinaka-budget po dito kay Infinix, yung kanilang is Smart 8. Ito guys ay mayroong 3GB 64 o 3+3 ang RAM, 64 internal storage. Ito po ay yan, naka 90Hz po, refresh rate ng screen, very smooth, 3,399. O, diba? Pero kung gusto naman natin na mas malaki internal niya, yung kanyang Smart 8 po na 128GB, yan 8GB 128, 3,999. Guys, ito refresh rate ng screen niya is naka 90Hz na rin, 5,000 mAh battery. At yung size ng screen naka 6.6 Magic Ring na din. O yan guys, para sa ating update dito kay Smart 8 sa mga naghahanap po ng budget phone ni Infinix. Tapos guys, yung kanilang Hot 40i 4,499. Maganda dito guys kay Hot 40i. Ito po ay naka 18 watts fast charge na din.
budget po na may mabilis mag-charge. Naka 8GB RAM 128. Yan, maganda po sa kanya pagdating sa main camera, naka 50 megapixel at 32 MP naman sa front. O di ba, budget phone pero malinaw yung front camera at yung main camera niya. Yan. Naka Helio ano po yan Unisoc T606 ang kanyang chipset na ginamit. Yan. 8GB RAM 128 Hot 40i 4499. Tapos yung isang variant po niyan guys, ito. Para naman po dito sa Hot 40i na 16GB RAM 128. So meron siyang 8+8. Yan guys ay 5,299. So ganun din guys, same din naman po ng specs ng isang Hot 40i na naka 8GB RAM. Bale pinagkaiba lang po nila ay yung 16GB RAM, di ba? 5,299. Tapos guys, ito good news naman to kay Infinix, yung kanyang Smart 8 Pro. Yan, from 4,999. Ito pong si Smart 8 Pro ay may less 400. Ngayon po ay 4,599 na lang. Bali guys, ito naka 16GB maximum RAM 128. Pagdating sa camera, ito po yung bago sa kanya, naka 50 megapixel dual camera with ring flashlight. 90Hz na rin po yung refresh rate, very smooth. At pagdating po sa chipset guys, ang ginamit po dito is naka Helio G36. Yan, medyo mataas din po yung ginamit na chipset sa budget phone. Diba? 16GB 128, 90Hz, size ng screen, naka 6.6. At naka 50 megapixel dual AI camera. O, diba? 4,599 na lang. Tapos guys, ito, punta naman natin yung iba pa. Ano pa ba yung mga hindi natin na-mention? Parang na-mention na po natin lahat. O ayan guys, doon naman tayo sa tablet para mayroon tayong idea doon sa mga naghahanap po ng tablet. Tapos guys, ito naman ang update natin kung naghahanap po tayo kay Infinix ng tablet. Meron po sila ditong bagong release na tablet guys, Infinix XPad, na may dalawang variants po to guys. O yan ang pagpipilian natin. Kung gusto natin ng 128GB, meron po sila ditong 4GB 128. At meron din po tayo ditong Infinix XPad na 8GB RAM 256. Guys, ito maganda dito yung kanilang 256GB. Kasi ito guys, is meron ng call and text. So pwede natin lagyan doon ng SIM. Pwede tayong tumawag. Pwede natin gamitin pang data connection ng ating SIM. O diba? O, no need na tayo magdala ng packet wifi. Kasi nga po ito ay meron ng SIM na pwede nating magamit. Ito guys, para sa specs po nito. Yan. Bali guys, ang size ng screen ito is naka 11 inches, full high definition plus bright display. So maliwanag na yung display nito guys. At pagdating po sa chipset guys, ito meron siyang ito naka Helio G99. Guys, naka Helio G99 di ba? Ito yung nakikita natin sa mga gaming phone sa mga cellphone. Di ba? Tablet. Tapos meron siyang 4 speakers, stereo sound system. Napakalakas ng sounds nito. Kasi 4 yung speaker nito. At latest version po ng Android is Android 14. Tapos meron siyang special features guys dito, like yung personal voice assistant. So ito po yung Pollax AI. Kung familiar po tayo sa AI, dito sa Pollax AI, ito po yung personal voice assistant natin. At syempre guys, multi-device collaboration din. Ayan guys, para sa latest update natin dito guys, kaya ito pagdating sa refresh rate nga pala guys, ang screen to, ito yung naka 90Hz na rin po yung refresh rate ng screen. Smooth na rin yan. O diba? Pagdating po sa battery, 7,000 mAh battery. Matagal na rin yan. Yan. Guys, yan ang update natin dito. 9,499 kapag 256. Tapos guys, ito naman yung Wi-Fi version. Doon sa Wi-Fi version naman po ng Infinix XPad, merong 4GB 128 para po sa Wi-Fi ay 7,499 lang. Pero kung Wi-Fi po na 256, ano naman po yun guys, 8,499. So yun, ang pagitan po ng mga presyo. Dalawa po yung Wi-Fi, isang 128 at isang 256. At isa naman po para sa LTE o yung 4G. Yan, nalalagyan ng SIM. Yan guys, ang update natin dito kay Infinix. Ngayong September 18.